Pasok ka. Kaloobang humakbang papasok sa cabin si Amara. Hindi niya alam kung tama tinanggap niya ang alok ng estangherong ito na doon na lang muna siya sa cabin nito habang naglalakbay sa karagatan ang barkong iyon. Pero sa kalagayan niya ngayon, she chose to be less evil. Sabi naman nito, pulis daw ito. Kumpara naman sa dalawang crew ng barko at sa kapitan na nakaharap niya kanina na mukhang manyakis kung makatitig sa kanya, katawan at muka, tama lang talaga ng estanghero ito ang kanyang pinili. Isa pa, hindi lang binayaran nito ang pamasahe niya at hindi lang ito mukhang mabait talaga, kundi ang totoo, napakagwapo nito at mukhang kayang-kaya talaga siyang ipagtanggol sa sino mang magtatangka ng masama sa kanya. May kalakihan din ang cabin, pero iisa lang ang kamang nasa tabi ng bilog ng bintana. May sariling banyo, maliit na mesang kainan, cabinet at may TV set at personal ref din. Huwag ka mag-alala. Nag-request na ako ng extra foam para may maigaan ako dito sa lapag. Napasulyap siya sa binata. Naku, nakakahiya naman kung dyan ka sa lapag. Ako na lang ang... No, it's okay. Noong nagte-training ako ay sanay ako matulog kahit nasa ilalim ng puno. Napaka-gentleman ko naman kung dyan ka matutulog sa lapag. Kung may extra pang ang cabin sa barkong ito, ikinuha na lang sana kita ng sarili mo. Pero fully book ang luxury ship na ito kung umalis si Pierre. Anyway, isa lang naman ang problema mo habang magkasama tayo dito. Mabait ang ngiting sumungaw sa mga lapi nito. Ano yun? Naghihilig yata ako kapag tulog eh. Baka maingayan ka. Napangiti si Amara. Okay lang. Naghihilig din yata ako eh. Nagkatawanan lang sila. Balisa si Leon. Hindi dahil sa lapag siya nakahiga, kundi dahil dangkal lang mula sa kanya ay naroon na sa isiping ilang kama si Amara. Tulog na kaya siya? Tanong niya sa isip habang matiim na nakapikit ang mata. Pagkuway pabuntong hiningang bumangon ng higa ang binata. Oh my God! Ang hirap pala nito. Ngayon lang nangyari sa akin ito Nasanay akong kapag may kasamang babae sa isang silid ay katabi ko siya sa kama. Kayakap, hinahalikan, at inaangkin. Pero ang sitwasyong ito... damn! Pabalikwas siyang napabangon. Bakit? Nagulat pa siya nang makitang gising na pala si Amara at nakatitig sa kanya. Wala. Wala? Pero hindi ka makatulog. Pumangon mula sa kama ang dalaga at naupo sa gilid ng kama. Hindi pa kasi ako inaantok. Bakit gising ka pa rin? Hindi rin ako makatulog. Naninibago ka ba sa pagsusolo nating dalawa o natatakot ka sa akin na baka may gawin akong kung ano sa'yo mamaya kapag tulog ka na? Nakangiti niyang tanong. Hindi no. Ano ka ba? Kahit na ngayon ko lang naranasan to, ang may makasamang lalaki sa isang silid. Pero mapagkakatiwalaan ka, hindi makatingin sa mga mata niya ang dalaga. Talaga? May tiwala ka sa akin? Hindi napigilan ni Leo ng isang ngiti habang nakatitig sa magandang mukha nito. Oo naman. Kumpara naman sa mga lalaking yon, pati na sa kapitan na barkong to, mas gugustuhin ko namang magtiwala sa iyo. In other words, you just chosen to be less evil. Natatawang tanong ng binata. Anong klaseng tanong ba yan? Lalong naging mailap ang mga mata ni Amara. Lalo naman siyang naaliw na titikan ang namumula nitong pisngi. Well, kung yan ang tingin mo sa mga lalaking yon, hindi mo ba naiisip na baka ganun din ako na nagkukunwari lang na mabait? Ano ka ba? Tumigil ka nga. Tinatakot mo ba ako? Napairap na sa kanya si Amara. No, of course not. Bakit naman kita tatakutin? Kaya nga kita isinama dito sa cabin ko ay para mabantayan kita sa mga gustong sumalbay sa iyo.
Gusto kong mapanatag ang loob mo. Totoo? Oo naman. So, patulog ka na ha. Safe ka sa poder ko. I'll swear. Higa ka na. May higa na rin ako. Okay? Sige. Muli nga nahiga sa kama si Amara. Magi si Leo ay nahiga na rin. Good night. Good night. Muling binalot ng katahimikan ang kabuuan ng cabin. Leon, maya-maya ay tawag ni Amara. Oh. Nakakahiya talaga sa'yo. Kaya hindi ako makatulog ay naiisip ko dyan ka sila pag nakahiga at akong intruder lang ay dito sa malambot na kama. Okay lang yun. Patulog ka na ha. Malaki naman tong kama eh. Pwede ka rito? Natigilan si Leon pagkuway bahagyang sumulyap sa kama kahit hindi niya natatanaw ang nakahigang dalaga. No. I'm okay here. Mas masarap matulog kung maluwag ang higaan. Malikot ako matulog. Ayoko magising sa sampal mo kapag hindi ko namalayan na napayakap na pala ako sa'yo. Pero... Good night na talaga. Inaantok na ako eh. Good night. Natahimik na si Amara. Ipinikit na muli ni Leon ang mga mata. Kailangan na niyang pilitin na makatulog. Nakakatukso ang alok ni Amara na doon na lang siya mahiga sa tabi nito. Baka matukso siya at sampangin ang alok na iyon. And God knows kung hanggang saan pa humantong iyon. Matamang nakatitik si Leon sa mahimbing na pagtulog ni Amara sa malambot na kama. Tila ngayon palang nahihimbing ang dalaga. Hindi rin siya nakatulog kagabi. Nararamdaman kong piling baliktad siya sa pagkakahiga. Iniisip pa rin ba niya na lalaki ako at babae siya at magkasama kami sa isang lugar? O natatakot siya sa akin dahil baka kung anong gawin ko sa kanya? O baka naman dahil hindi ko pinagbigyan ng gusto niya na sa kama na lang ako matulog dahil nahihiya siyang ako pang may-ari ng cabin ang nasa lapag? Hindi napigilan ni Leon ang mapangiti. Mas gusto kong isipin na yung huli dahil yun din ang dahilan kaya lalo akong hindi nakatulog kagabi. Natutukso na ako mahiga sa kanyang tabi. Nagsimulang kumilos si Amara. Anyong nagigising na. Nag-inat ang dalaga. Tsaka marahang iminulat ang mga mata. Good morning. Simpatiko ang ngiting sambit ni Leon. Leon? Kanina ka pagising? Biglang napabalikwas ang bangon ang dalaga, sabay hila sa kumot at itinakip sa bandang dibdib na para bang may makikita siya roon. Medyo. Ayoko namang gisingin ka dahil alam kong puyat ka. Ha? Hindi naman. Nakatulog naman ako agad at... Whatever. Anyway, nag-order na ako kanina ng breakfast natin. Kain na tayo. Tuloy niya sa tray na nasa mesita, natatakpan pa. Nakakahiya naman sa'yo. Nagsimulan nang umalis sa kama ang dalaga. Ano ka ba? Kailan ka ba matitigas sa pagkahiya mo sa akin? I told you, it's okay. Masaya ako makatulong sa kapwa. Lalo na sa isang kagaya mo. Salamat. Hayaan mo. Makakaganti rin ako sa'yo. Kibit palikat na lang ang tugon niya. Nang humakbang na patungo sa banyo si Amara, napabuntong hininga na lang ang binata. Oh my gosh. She's even more beautiful kahit na bagong gising siya. Kahit na sabog-sabog ang kanyang buhok at hindi pa nakakapaghilamos. Babaeng babae ang dating. I think intensification. Lalo ako na-stress. But so what? With her around, parang asarap ma-stress. Nangingiting inayos ni Leon ang pagkain nila. Hindi pa siya nasabik ng ganito na makasalo sa almusal ng isang babae. Ngayon lang. Bagay sa kanya ang mga oversized t-shirt ko. Pati na ang boxer short na ipinahiram ko. Isipin ko pa lang na lumalapat sa katawan niya ang mga damit ko. Parang kinikiliti ang guni-guni ko. Pero mas maganda kung maibili ko siya ng sariling damit. That way, maipapasyal ko siya sa paligid itong bar ko.
Mukhang hindi ako maiinip sa pagtutur kong ito Ang ganda ng kasama ko. A damsel in distress na parang bata kong aalagaan. Pero sana naman patuloy ako maging gentleman. Kahit nagaano siya kaganda. Hindi ko pa rin dapat isipin ng kung ano-anong kalokohan sa tuwing mapapasulyap ako sa maliit niyang bewang at mahubog na balakang at dibdib. Hindi ako ganoon, okay? Pero alam ni Leon, kahit na anong sabihin niya sa sarili, hindi talaga niya maiwasang kilitiin ang sariling imahinasyon sa presensya ni Amara. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!